sa Papa Dudut Stories. Maraming nagagawa ang ngiti, isa itong paraan upang ipakita na masaya ang isang tao. Nakakapagpagaan ito ng pakiramdam. Minsan nakakahawa rin ang ngiti. May mga pagkakataon na kapag ngumiti ang isang tao sa iyo ay ibabalik mo ito sa kanya. Ang pagngiti ay isa ring paraan upang ipabatid mo ang iyong emosyon. Dahil hindi lahat ng ngiti ay kasiyahan ang ibig sabihin. Ngunit paano kung isang simpleng ngiti mula sa isang hindi mo kilala ang siya palang magdudulot ng katatakutan sa iyong buhay? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo at sa mga nakikinig ngayon. Sana ay isa ang letter ko sa mapili po ninyong basahin sa inyong channel. Mag-share lamang po ako ng isang nakakatakot na nangyari sa akin noong teenager pa lamang ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Karen. 28 years old na ako sa ngayon at nagtatrabaho. Bata pa lamang ako ay masasabi kong friendly na ako. Natatandaan ko na noong elementary ako ay marami akong kaibigan. Mahilig din ako mag-greet sa mga mas nakakatanda sa akin. Nadala ko ang ganong ugali hanggang sa mag-high school na ako. Pero lumiit na ang circle of friends ko ng time na yon. 4 na lamang kami na magkakaibigan talaga na palaging magkakasama. Tinawag pa nga namin ang grupo namin na Pretty Four. Talagang close kaming 4 at puro babae kami. Kapag may problema ang isa sa amin, Papa Dudut, ay dinadamayan ng isa. Nagtutulungan din kami sa lahat ng bagay, lalo na kapag may projects. Kapag may groupings, hindi pwedeng hindi kaming 4 ang magkakasama. Nangako rin kami sa isa't isa na kahit after college ay dapat magkakaibigan pa rin kami. At magkakasabay kaming ikakasal na 4. Yung tipong kahit matatanda na kami at uugod-ugod ay magkakaibigan pa rin kami. Totoo nga na minsan ay may isang bagay na sisira sa friendship ninyo. 3rd year high school na kami nang may manligaw sa akin, Papa Dudut. Itatago ko na lamang sa name na Eric. Actually, maraming nagkaka-crush kay Eric kasi gwapo siya at magaling maglaro ng sepak takraw. 4th year high school siya. Kaya gano'n na lamang ang kilig ko nang manligaw si Eric sa akin kasi sa dami ng mas magagandang babae sa akin, sa school ay ako pa ang pinili niyang ligawan. Napansin ko na simula ng ligawan ako ni Eric ay naging cold na ang treatment ng mga kaibigan ko sa akin. Kasama ko sila pero parang hangin lamang ako para sa kanila. Kapag nag-uusap sila ay sila na lamang. Tapos kapag sinasali ko ang sarili ko sa usapan ay parang hindi nila ako naririnig. May mga pagkakataon din na may pinupuntahan sila tapos ay hindi nila ako isinasama. Napaisip tuloy ako kung meron ba akong nagawa na kinagalit nila nang hindi ko alam. Malakas kasi ang pakiramdam ko na galit sila sa akin. Hanggang sa hindi na ako nakatiis pa at tinanong ko na sila kung may nagawa ba ako na masama sa kanila. Kasi parang hindi na nila ako pinapansin. Doon ko na nalaman na yung isa naming friend na si Rochelle ay may gusto kay Eric at nagalit siya sa akin kasi nagpaligaw ako kay Eric. Naimpluwensyahan ni Rochelle ang 2 pa naming kaibigan na magalit sa akin dahil si Rochelle ang parang leader sa aming magkakaibigan, Papa Dudut. Nagulat ako kasi hindi ko naman alam na may gusto si Rochelle kay Eric. Kung alam ko lang sana noong una ay hindi na ako nagpaligaw kay Eric kasi mas importante sa akin ang pagkakaibigan namin. Sinabi ko sa mga friends ko na babasta din ko na lamang si Eric basta huwag na silang magalit sa akin. Pero wala na raw silang pakialam kahit sagutin ko o hindi si Eric. Talagang galit pa rin sila sa akin.
Pinahinto ko si Eric sa panliligaw sa akin kahit noong time na yon ay bala ko na siyang sagutin. Kasi may gusto na rin ako sa kanya. Mas iniisip ko si Rochelle kesa sa nararamdaman ko, Papa Dudut. Ang sabi ko kay Eric ay hindi pa kasi ako pinapayagan ng boyfriend ko ng mga magulang ko at hindi ko sinabi sa kanya na dahil kay Rochelle kaya ko siya binasted. Tinanggap at iginalang naman ni Eric ang desisyon ko. Nag-stop na siya sa panliligaw sa akin, Papa Dudut. Akala ko kapag binasted ko na si Eric ay babalik na ang pagkakaibigan namin pero nagkamali ako. Kasi inalis na ako ni na Rochelle sa grupo namin. Silang tatlo na lamang ang palaging magkakasama at naiwanan akong mag-isa. Nag-start na rin ang pambubuli nila sa akin. Pinagtatawanan nila ang nanay ko na bulag ang isang mata. Maraming beses na umiiyak ako dahil sa pambubuli nila, Papa Dudut. Nawalan na ako ng mga kaibigan at nawalan na rin ako ng ganang makipagkaibigan sa iba kasi pakiramdam ko ay pinagtatawanan lang din nila ako. Kung dati ay napakamasayahin ko at friendly, biglang nawala ang ugali ko na yon. Palagi na ako mag-isa. Inilayo ko na ang sarili ko sa lahat maliban sa aking pamilya. Napansin na rin ng mga magulang ko ang pagbabago kong yon sa akin kaya kinausap ako ni Mama. Tinanong niya ako kung meron ba akong problema sa school. Dahil open ako sa nanay ko ay sinabi ko sa kanyang nangyari at hindi ko napigilang umiyak habang nagkikwento sa kanya. Pinayuhan ako ni Mama na huwag ko nang ipilit pa na maging kaibigan sina Rochelle. Kung hinayaan daw nila na masira ang pagkakaibigan namin para sa isang lalaki, ibig sabihin ay mababaw lang ang tingin nila sa friendship namin. Pero huwag ko raw hayaan na baguhin ako ng mga nangyari. Ibalik ko raw ang dating ako at makakahanap daw ulit ako ng totoong kaibigan. Pagdating ng araw, mag-focus na lamang daw ako sa aking pag-aaral. Masakit at mahirap man ay unti-unti kong tinanggap na wala na ako sa grupo ni na Rochelle. Sinanay ko ang sarili ko na hindi ko na sila kasama palagi. Yun nga lang ay mahirap yung gawin lalo na at mula Monday hanggang Friday ay nakikita ko sila sa school tapos ang saya-saya nila kahit na hindi nila ako kasama. Nakasurvive naman ako ng school year na yon. Dumating na ang summer at 2 buwan kaming mawawala ng pasok. Wala naman akong plano sa bakasyon na yon. Alam kong sa bahay lamang ako at tutulong sa mga gawaing bahay. Ganon naman kasi ang karaniwang ginagawa ko tuwing summer vacation, Papa Dudut. Kaya laking gulat ko nang kausapin ako ni Papa tungkol sa isang bagay. Karen, gusto mo bang sumama sa Kuya Arnel mo sa pagbabakasyon sa Tita Mila mo? Tanong ni Papa sa akin. Talaga po? Sasama ako kay Kuya, kina Tita Mila? Hindi makapaniwalang tanong ko. Kung gusto mo lang naman. Ang balik nyo ay kapag enrolla na, ang sabi ni Papa. Sige po, sasama ako. Excited kong sagot. Yun ang unang beses na magkakaroon ako ng totoong bakasyon. Nagpupunta naman kami dati kina Tita Mila pero hindi kami nagtatagal kapag meron lamang okasyon. Saka gusto ko rin magbakasyon sa ibang lugar para makatakas sa mga gawaing bahay, Papa Dudut. Excited din akong makita at makasama ang mga pinsang ko na anak ni Tita Mila. Kasi noong mga bata pa kami ay kalaro ko sila. Alam ko rin na magiging masarap ang buhay ko kina Tita Mila kasi medyo may kaya sila sa buhay. 3 days after nasabihin ni Papa yon sa akin ay nag-impake na kami ni Kuya Arnel. Nang araw din na yon ay bumiyahe na kami sakay ng bus. Sobrang tagal na naging biyahe namin at inabot yon ng kulang-kulang 8 hours, Papa Dudut. Pagdating namin sa bus station ay sinundo kami ng asawa ni Tita Mila na si Tito Ruel. Gamit ang kotse nila at nagpunta na kami sa bahay nila. Tuwang-tuwa mga pinsang ko na sina Ella at Sandy at hindi nagkakalayo ang mga edad namin. Alam ko na magiging masaya ang bakasyon ko na yon at alam ko na wala akong gagawin kundi ang mag-enjoy lamang. Magkakasama kami ni na Ella at Sandy sa isang kwarto. Si Kuya naman ay sa sala natutulog.
Late na kaming natutulog na tatlo kasi nagkwekwentuhan pa kami. Kapag umaga naman ay nagpupunta kami sa malapit na internet shop para mag-computer. Kahit teenager na kami ay naglalaro pa rin kami sa labas ng mga larong kalye. Pero kung meron kaming ginagawa na magpipinsan na gusto ko talaga ay yon ang pagbibisikleta naming tatlo. May kanya-kanya kasing bike sina Ella at Sandy. Ang ginagamit ko naman ay yung kay Tito Roel. Kahit medyo malaki yon, para sa akin ay kaya ko namang gamitin kasi marunong talaga akong magbisikleta. Tuwing hapon kami madalas na magbisikleta, Papa Dudut. Nililibot namin ang buong subdivision at kapag napagod na kami ay magpapahinga kami sa may parke. Tumatambay kami doon. Kapag meron kaming pera ay bumibili kami ng mga ihaw-ihaw at kung ano-anong street foods na ibinebenta sa labas ng park. Dahil na rin sa mga pinsan ko ay bumalik kahit papaano ang tiwala ko sa pakikipagkaibigan. Sobrang na-miss ko rin yung mga kasama kong kaibigan dahil medyo matagal din akong walang kaibigan noong nasa high school ako at bago ako magpunta doon. Isang hapon nagkayaan ulit kaming magbike. Nagdala na rin kami ng pera kasi paniguradong mapapatambay kami sa park para meron kaming pambili ng makakain doon. Habang nasa parke kami at kumakain ay nagkwentuhan kami ni Ella at Sandy tungkol sa mga crush namin. Naikwento ko sa kanilang tungkol kay Eric at ang munti ko ng pagsagot dito noong nanligaw ito sa akin. Nanghinayang sila na hindi ko sinagot si Eric kahit gusto ko na ito. Sinabi ko na ginawa ko yon para sa mga kaibigan ko pero at the end ay hindi pa rin naalis ang galit nila sa akin. Nandito naman kami, hindi mo lang kami pinsan. Friends mo rin kami, ang sabi ni Sandy sa akin. Thank you ha, kaya sobrang natuwa ako nang sabihin ni Papa na magbabakasyon ako rito. Turan ko naman. Tara na, umuwi na tayo, ang dilim ng langit parang uulan. Baka abutan tayo ng ulan sa daanan, ang yaya pa ni Ella. Kinuha na namin ang mga bike at nagsimula na kaming magbike pa uwi, Papa Dudut. Habang nasa daan kami ay nagyaya pa si Sandy na umikot muna kami sa isang block tapos ay saka kami umuwi. Medyo maaga pa naman noon pero nagdadalawang isip ako kasi baka biglang umulan. Pero dahil sa sumang-ayon si Ella sa sinabi ni Sandy ay sumama na rin ako sa kanila. Naisip ko rin na hindi naman yon gaanong kalayo sa bahay ni Tita Mila dahil nasa kabilang block din yon. Normal lang kaming nagbabike na tatlo. Nahuhuli ako kina Ella at Sandy. Napadaan kami sa isang medyo malaking bahay. Kung titingnan yung bahay ay masasabi mo na wala nang nakatira doon kasi sira na ang gate. Patay ang mga halaman sa harapan at marumi ang harapan ng bahay. Ilang beses na kaming dumadaan doon at hindi ko alam kung bakit sa pagkakataong yun ay parang may kung anong puwersang humila sa akin mula sa bahay na yon. Nagbike ako ng matagal at lumapit ako sa bahay. Tumingin ako roon at may nakita akong babaeng nasa may bintana sa second floor ng bahay. Nakangiti siya sa akin ng malaki. Dahil sa hindi naman ako suplada ay ngumiti ako ng pabalik sa babae. Papa Dudut, wala akong naramdamang kakaiba doon sa babae at naisip ko na baka kagaya ko ay friendly din siya kagaya ko. Yung umingiti sa isang tao kahit na hindi naman niya kilala. Nang makalagpas ako ng kaunti sa bahay ay lumingon ulit ako pero wala na yung babaeng nakangiti sa akin sa bintana. Kung hindi pa ako tinawag ni na Ella kasi medyo malayo na sila sa akin ay hindi ko pa sana bibilisan ang pagbabike. Tinanong nila ako kung ano ang tinitingnan ko at ang sagot ko ay wala. Hindi ko kasi naisip na big deal na may babaeng nakangiti sa akin doon sa bahay na nadaanan namin. Bilisan na raw namin na makauwi na at medyo umaambo na at parang anytime ay lalakas na yon. Sakto na pagdating namin sa bahay ay saka bumuhos ang malakas na ulan. May inihanda ring merienda sina Tita Mila na minatamis na saging. Kahit na kumain kami ng fishball sa park ay kumain pa rin kami ng mga pinsang ko kasi masarap lahat ng luto ni Tita Mila. Nang time na yun ay wala na sa isipan ko yung babaeng nakangiti, Papa Dudut. Hindi ko na siya naisip kasi habang nagmemeryenda kami ay nanood kami ng isang palabas sa TV.
Kaya kinagabihan ay nagtaka ako kung bakit ko napanaginipan yung babae. Nakatayo raw ako sa harapan ng bahay at nasa may bintana yung babae at nakangiti sa akin. Kinawayan niya ako na parang pinapapasok niya ako. Ang sabi ko raw sa babae ay saka na lamang ako papasok sa bahay niya kasi kailangan ko nang umuwi kina Tita Mila. Nawirduhan ako sa panaginip kong yon pero hindi ko na yon binigyan pa ng pansin. Pagkatapos naming mag-almusal ay nagaya si Ella na magbisikleta. Hindi sumama si Sanya kasi may lakad siya kasama ang mga kaklase niya kaya kaming dalawa lang muna ni Ella ang nagbike sa subdivision. Yun ang first time na nagbike kami ng ganong oras dahil palagi kaming bandang hapon nagbabike papadudot. Inikot na naman namin ni Ella ang buong subdivision at napadaan na naman kami doon sa bahay kung saan ko nakita yung babaeng umiti sa akin. Hindi ko alam kung bakit may kakaiba akong naramdaman sa bahay na yon sa pangalawang beses na nabigyan ko yon ng atensyon. Binagalan ko pa ang pagbabay ko para makita yon papadudot ng maayos at nakita ko ulit yung babae. Sa pagkakataong yon ay nasa paligid siya ng bahay at nakangiti ulit siya ng malaki sa akin. Kinawayan pa niya ako kaya ngumiti at kumaway din ako sa kanya. Saka ako binilisan ng pagbabike para makahabol kay Ella. Ang bagal mo naman, reklamo ni Ella sa akin. May babaeng kumaway at ngumiti sa akin kanina. Kinawayan ko rin, turan ko. Sino? Tanong ni Ella. Ewan, hindi ko alam hindi ko siya kilala, wika ko. Ikaw masyado kang friendly, mamaya masamang tao yon, ang sabi pa ni Ella. Kung masyado kong friendly, ikaw naman masyadong judgmental. Ano namang masama sa pagkaway at pagngiti? Tanong ko. Wala naman pero bata pa lang kasi kami ay sinabi na sa amin na don't talk to strangers, ang sabi pa ni Ella. Hindi ko naman siya kinausap, saka hayaan mo na. Mukha naman siyang harmless, saka gutom na ako. Tara na sa park para makakain, wika ko. Tumuloy kami ni Ella sa park pero hindi kami nakakain kasi masyado pang maaga. Kapag ganong oras ay wala pang nagbebenta ng mga kung ano-ano doon. Hapon pa yata nagsisimulang magbenta ng mga pagkain papadudot kaya ang nangyari ay nagbike na lamang kami sa may park. At nang malapit na mag-lunch ay saka kami bumalik sa bahay. Yun ang gusto ko sa pagbabakasyon ko sa bahay ni na Tita Mila. Yung wala akong ibang iniisip kundi ang mag-enjoy lamang at gawin ang gusto ko. Hindi naman kami obligadong tumulong sa mga gawaing bahay pero tumutulong pa rin kami. Kahit pa paano kasi nakakahiya kina Tita Mila. Kahit naman bisita kami roon ay hindi pa rin yon dahilan para maging tamad kami. Kagaya nung una ay nawala rin kagad sa isipan ko yung babae kahit 2 beses ko siyang nakikita nang umingiti sa akin papadudot. Para sa akin ay walang kakaiba at normal lamang yon. Baka alam niya na bagong mukha ako sa lugar nila kaya nagiging friendly lamang siya sa akin. Ganon din kasi ako dati kaya naiintindihan ko yon. Yung kapag may bago kaming kaklase ay ako ay kauna-unahang kumakausap at nagwe-welcome sa kanya. Alam ko kasi na mahirap kapag bago ka sa isang lugar o grupo. Nangangapa ka pa at magiging madali ang lahat para sa iyo kung may kahit isa na gagabay sa iyo o magwe-welcome. Nang mga sumunod na araw ay naging madalas ang pag-alis ni Ella at Sandy dahil meron silang summer class. Kaya ako at ang kapatid ko kasama si Tita Mila ang palaging nasa bahay. Medyo nakaka-bored kasi magkaiba naman kami ng interes ni Kuya kaya hindi ko siya nakakabanding. Madalas kasi siya sa internet shop para maglaro ng online games. Ako naman kapag wala ang mga pinsan ko ay nasa bahay lamang. Kung hindi nanonood ng TV ay tumutulong ako kay Tita Mila sa mga kailangan gawin sa bahay. Nasanay na rin ako na mag-isang nagbabike at nagpupunta sa park para tumambay o kaya ay kumain ng kung anong pagkain na nakikita ko roon. Naintindihan ko naman kung bakit hindi ko na nakakasama ng madalas ang mga pinsan ko kasi para rin sa kanila yung ginagawa nilang summer class. Nang time na yon ay napapaisip na akong umuwi sa amin kasi naiinip na ako roon kina Tita Mila. Nahiya lang akong magsabi.
Sa amin kasi at least may makakabanding ako habang wala pang pasok sa school. Nandun ang iba ko pang mga kapatid. Isang hapon walang summer class sina Ella at Sandy kaya inaya ko silang magbike. Kasi matagal na rin yung last na nagbike kaming tatlo. Pumayag naman sila at damis din daw nilang gawin yon. Dahil medyo paggabi na ng time na yon ay sa park na kami dumiretso. Kumain kami ng kwek-kwek at buko juice. Nagbike din kami paikot-ikot sa park at ng ilang minuto na lamang at 6:00 na ng gabi ay nagkayaan na kaming umuwi. Pero ang gusto ni Ella ay umikot muna kami sa subdivision bago umuwi sa bahay nila. Sulitin na raw namin kasi bukas ay may summer class na naman sila Ella. Ganun na nga ang ginawa namin. Hindi pa naman masyadong madilim noon kahit paggabi na. Dumaan ulit kami roon sa block kung saan ay nakatayo yung bahay ng babaeng ngumingiti sa akin. Hindi ko talaga alam kung bakit sa tuwing alam kong malapit na ako sa bahay na yon ay kusang bumabagal ang pagbabay ko, Papa Dudut. Para bang umaasa ako na makikita ko ulit doon yung babae at magpapalitan ulit kami ng ngiti sa isa't isa. At hindi nga ako nabigo dahil nakita ko ulit siya for the third time. Nakatayo siya sa harapan ng pinto ng bahay at hindi ko pa pala na-describe kung ano ang itsura niya. Maputi siya, Papa Dudut, hanggang balikat ang buhok. Nakasuot siya ng itim na blouse at puting palda. Ganon palagi ang suot niya na parang yun lang ang damit na meron siya. Nang kumaway at ngumiti sa akin yung babae ay huminto ako para kawayan at ngitian siya, Papa Dudut. Nakatitig ako sa kanya na parang hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Parang nahihipnotismo niya ako. Hindi siya nagsasalita pero parang alam ko na gusto niyang lumapit ako sa kanya kasi iniimbitahan niya ako sa loob ng bahay na yon. Bumaba ako ng bike at inihiga ko yon sa kalsada. Palakad na ako papalapit sa gate nang bigla akong tawagin ni Ella. "Uy Karen, anong ginagawa mo dyan?" Malakas na sigaw ni Ella sa akin. Feeling ko ay nagising ako mula sa mahimbing na pagkakatulog, Papa Dudut. Tumingin ako sa mga pinsang ko na papalapit sa akin. "Saan ka pupunta?" tanong ni Sandy. "Diyan sa bahay," sabi ko at medyo lutang pa ako noon. "Bakit ka pupunta dyan? Walang nakatira dyan. Baka mamaya ay kung ano pang mangyari sa'yo," ang sabi ni Sandy. "Ha, anong wala may nakita ako. May nakikita ko palagi dyan na babae. Ngumingiti pa nga siya sa akin," ang nagtataka kong wika. Sinabi sa akin ni Ella at Sandy na hindi sila nagbibiro, Papa Dudut. Matagal na raw walang nakatira sa bahay na yon. Elementary pa lang sila nung umalis ang pamilyang nakatira doon sa dahilan na hindi nila alam. Matagal na raw abandon ang bahay at wala nang nagtangkang tumira pa. Kaya nga raw sobrang dumi na ng bahay na yon at sira-sira na ang gate. "Hala, baka multo yung nakikita mong babae," may mapagbirong pananakot pa ni Sandy. "Hindi bukas ang third eye ko kaya paano ako makakakita ng multo?" sambit ko. "Malay namin sa'yo, ang mabuti pa umuwi na tayo at kanina pa tayong wala sa bahay," ang sabi ni Sandy. Pagdating namin sa bahay ay sinabi ni Ella kay Tita Mila na meron akong nakitang babae sa bahay na abandonado. Kay Tita Mila ko nalaman na totoong wala na ngang nakatira sa bahay na yon. Baka raw may tao na pumasok pa sa bahay na yon at yon ang aking nakita. Gusto ko sanang paniwalaan na ganun nga ang nangyari pero ang nakapagtataka ay kung paanong sa tuwing mapapadaan ako sa bahay na yon ay palagi ko siyang nakikita. Parang sobrang pagkakataon naman yon. Gusto ko ring isipin na multo nga ang babaeng yon pero ng time na yon ay naniniwala ako na sa gabi lang nagpapakita ang mga multo. Kaya mas pinapaniwalaan ko na lamang ang sinabi ni Tita Mila. Saka kung iisipin kung multo ang babaeng nakangiti ay tatakutin ko lang ang sarili ko, Papa Dudut. Simula nang malaman kong abandon ang bahay na yon ay napansin ko na sa tuwing napapadaan kami roon. Kapag nagbabike ay hindi ko na siya nakikita. Naging palaisipan din yon sa akin, wala akong kalam-alam na doon na magsisimula ang katatakutan na mararanasan ko sa aking buhay. Isang gabi after namin mag-dinner ay nagpresenta ako na ako nang maghugas ng mga pinagkainan namin. Palagi na lang kasing si Tita Mila ang gumagawa noon at nahihiya na ako sa kanya.
Siyempre kahit nagbabakasyon kami sa kanila ay dapat na tumulong pa rin kami ni kuya sa mga gawaing bahay. Yung lababo kung saan naguhugas ng mga pinggan at kung ano-ano ay merong bintana sa harapan. Makikita roon ang likod ng bahay ni na tita. Merong space sa likod ng bahay kung saan may mga tanim na gulay si Tita Mila kagaya ng pechay, sitaw at kamatis. Mahilig talagang magtanim ng mga ganon si tita kasi kahit papaano ay nakakatipid sila sa gastos pagdating sa gulay. Habang naguhugas na ako ng mga pinagkainan ay nasa sala lahat sila at nanonood ng TV. Medyo binilisan ko na kasi malapit na yung palabas na pinapanood ko tuwing gabi. Nagbabanlaw na ako nang may naramdaman akong kakaiba. Yung feeling na parang may nakatingin sa iyo tapos medyo nahirapan din akong huminga sa dahilan na hindi ko alam. Nang mapatingin ako sa bintana sa aking harapan, ay meron akong nakitang parang puting bagay sa likod ng bahay. Para siyang tela na nakalutang o nakasabit. Hindi ko yun binigyan ng pansin kasi naisip ko na baka may sinampay na naiwan sa labas. Doon din kasi nagsasampay si Tita Mila na mga damit after niyang labhan. Nagpatuloy ako sa aking ginagawa pero pabigat ng pabigat ang aking pakiramdam. At hindi ko maintindihan kung bakit nakakaramdam ako ng ganoon, Papa Dudut. Muli ako napatingin sa bintana at nagulat ako nang nakita ko yung babae sa labas. Yung puting tela na nakita ko noong una ay ang palda niya. Nakangiti siya sa akin ng malaki. Bigla akong kinilabutan at natakot sa paraan ng pagkakangiti niya sa akin. Hindi ako nakagalaw o nakasigaw dahil sa gulat at takot. Feeling ko ay kinakausap niya ako sa pamamagitan ng utak pero hindi ko maintindihan kung ano ba ang sinasabi niya. Basta nakatingin lamang ako sa kanya. Sa paningin ko ay parang papalapit siya ng papalapit sa akin pero hindi naman siya umaalis sa kinakatayuan niya. Parang palaki siya ng palaki sa paningin ko. Iniisip ko na nga lang na baka nananaginip lamang ako pero sobrang imposible kasi gising na gising ako ng oras na yon. Hindi naman yon ang unang beses na nakita ko siyang nakangiti pero that time ay talagang natakot na ako sa kanya. Siguro dahil sa meron na akong hint na baka isa siyang kaluluwa o isang multo na nagpaparamdam doon sa abandonadong bahay. Ang hindi ko lang alam ay kung bakit hanggang doon sa bahay ng tita ko ay nagpapakita siya sa akin. Sinundan ba niya ako? May gusto ba siyang sabihin o ipagawa sa akin? Hindi ko alam. Parang nahipnotismo ako ng babaeng yon, Papa Dudut. Hindi ko kasi maalis ang tingin ko sa kanya at hindi na ako makagalaw pa. Feeling ko ay unti-unti niya akong hinihila at mas lalong bumibigat ang aking pakiramdam. Sumasakit na rin ang ulo ko na para bang pinupukpok yun ng martilyo ng paulit-ulit. Pagkatapos noon ay nagdilim na ang paningin ko at wala na akong naalala pa sa mga sumunod na mga nangyari. Buong akala ko ng time na yun ay namatay na talaga ako, Papa Dudut. Nagising ako na nakahiga sa may sofa at nakapalibot sa akin sina Tita Mila. Pinapaypayan ako ni Ella at may electric fan pang nakatutok sa akin. Hindi ko pa kaagad naalala kung anong nangyari kaya nagtaka ako sa mga nangyayari. Anong nangyari? Anong ginagawa ninyo? Tanong ko na may kasamang pagtataka. Nang himatay ka kanina sa kusina habang naguhugas ka ng plato. Butin dito mama ang ulo mo sa kung saan. Ano bang nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? May pag-aalalang tanong ni Tita Mila. Hindi ko rin po alam tita, bigla na lang sumakit ang ulo ko. Sagot ko. Hanggang sa naalala ko na akong bakit ako nawala ng malay. Naalala ko na bago magdilim ang aking paningin ay nakita ko yung babaeng nakangiti sa may labas ng bahay. Doon ako nagsimulang makaramdam ng kakaiba sa aking katawan. Gusto ko sanang sabihin yon sa kanila pero naisip kong baka hindi nila ako paniwalaan. Baka isipin pa nila na gumagawa ako ng kwento at fake lang ang pagkawala ko ng malay. Hindi ko naman yun gagawin kasi hindi ako attention seeker, Papa Dudut. Tinanong ako ni Tita Mila kung okay lang ako at kung merong bang masakit sa akin. Sabi ko ay okay naman ako at wala rin akong nararamdaman na masakit
sa kahit na anong parte ng aking katawan. Medyo parang lutang lamang ako dahil siguro sa kakabalik lamang ng aking malay. Pero hindi nakampante si Tita Mila. Bukas daw ay dadalhin niya ako sa ospital para ipa-check up at baka kung ano lang nangyayari sa akin. Hindi raw normal na bigla na lamang akong nawawala ng malay nang walang dahilan. Pinagpahinga na rin nila ako at matulog daw ako ng maaga. Nauna na akong pumasok sa kwarto ng mga pinsan ko. Pagkahiga ko ay pumasok agad sa isipan ko yung babaeng nakangiti. Bigla akong kinilabutan. Tumayo tuloy ako para buksan ang ilaw kasi natatakot ako na baka bigla siyang magpakita sa akin. Lalo na at madilim ang kwarto tapos wala pa akong kasama. Naging malikot ang mata ko at panay ang tingin ko sa paligid. Doon ko na na-realize na isang ang kaluluwa ang babaeng yon. Nagtataka lamang ako kung paanong nakikita ko siya. Sa pagkakaalam ko ay wala naman akong kakayahan na ganon, Papa Dudut. Pagkalipas ng ilang minuto ay pumasok na sa kwarto sina Sandy at Ella na parehas na may pag-aalala sa kanilang mukha. Tinabihan nila ako sa kama at doon na kami nagsimulang mag-usap. Okay ka lang ba talaga, Karen? Hanggang ngayon ay namumutla ka, tura ni Sandy sa akin. Okay na ako, wag na kayong mag-alala, nakakahiya sa inyo. Binigyan ko pa kayo ng isipin, wika ko. Hindi mo naman yun ginusto Ano ba talagang nangyari? Feeling ko may hindi ka sinasabi sa amin, ang sabi naman ni Ella. Tumahimik akong sandali at nag-isip ako kung dapat ko bang sabihin sa mga pinsan ko ang totoong nangyari. Siguro ay maintindihan at papaniwalaan naman nila ako. Kasi sa kanila ko unang sinabi yung tungkol doon sa babaeng nakangiti sa akin na nakita ko doon sa bahay na walang nakatira. Yung babaeng nakita ko sa abandonadong bahay. Nakita ko siya kanina sa labas ng bahay ninyo, nakangiti siya sa akin. Parang may gusto siyang sabihin sa akin pero hindi ko maintindihan. Nang tinitigan niya ako sa mata, nag-start akong mahilo hanggang sa manghimatay na ako. Nag-aalinlangan kong kwento sa mga pinsan ko. Hindi pa rin kasi ako sure kung maniniwala sila sa akin o hindi. Huwag ka namang manakot, kinikilabutan ako, ang sabi ni Ella sabay hima sa sarili niyang braso. Iginit ko na nagsasabi ako sa kanya ng totoo at hindi ko sila intensyon na takutin. Sinabi ko rin na nahihiya akong sabihin yon kina Tita Mila kaya hindi ko yon inamin nang tanungin ako ni Tita Mila tungkol sa kung ano ang nangyari sa akin at nawalan ako ng malay, Papa Dudut. Pinaniwalaan naman ako ng mga pinsan ko at nagsuggest sila na dapat ay sabihin namin yon kay Tita. Pero pinigilan ko sila. Sabi ko ay saka ko na lamang sasabihin kapag hindi pa rin ako tinigilan ng babaeng nakangiti. Pinapaniwala ko ang sarili ko na yon ang huling beses na magpapakita sa akin ng babaeng yon, Papa Dudut. Kinabukasan ay isinama ako ni Tita Mila sa ospital para ipa-check up. Talagang seryoso siyang malaman kung okay lamang ba talaga ako. Hindi pa rin nawala ang pag-aalala niya para sa akin kahit na sinabi ko na okay na ako. Dapat daw na makasigurado kami kasi if ever na may masamang mangyari sa akin ay mayayari siya sa mga magulang ko kasi nasa poder nila ako at ang kuya ko. May ilang test na ginawa sa akin ng doktor habang naghihintay kami ng resulta ay kumain muna kami ng lunch sa isang fast food restaurant na malapit sa ospital. Habang kumakain kami ay nasa utak ko pa rin yung babaeng nakangiti. Nagkakaroon ako ng alinlangan kung dapat ko na bang sabihin yon kay Tita Mila o huwag na lamang. Dahil sa nagdadalawang isip ako ay iba na lang ang tinanong ko kay Tita Mila. Tita, may tanong ako sa iyo. Naniniwala ka ba sa multo? Oo naman, nung bata pa kasi ako, sabi ng nanay ko meron ako nakikitang white lady sa likod ng bahay namin. Kalaro kong araw yung white lady. Medyo natatawang sagot ni Tita Mila. Talaga po, ano pong itsura ng white lady? Curious kong tanong. Hindi ko na matandaan Hindi ko na rin maalala kasi bata pa ako noon. Bakit mo nga pala na itanong yon? Bakit, nakakakita ka ba ng multo? Turan pa ni Tita Mila. Dahil sa mga nalaman ko, Papa Dudut, na naniniwala si Tita sa multo ay hindi na ako nagkaroon ng alinlangan na sabihin sa kanya ang totoo.
Sinimulan ko nang ikwento sa kanya ang tungkol sa babaeng nakangiti noong unang beses ko itong nakita at inakala kong normal na tao lamang ito. Inamin ko rin kay Tita Mila na ang dahilan kung bakit ako nawala ng malay ay dahil sa nakita ko yung babae na yon sa may likod ng bahay nila na parang may gustong sabihin sa akin. Kinilabutan si Tita Mila sa mga nalaman niya, Papa Dudut. Aniya, bakit hindi ko raw kaagad yon sinabi sa kanya? Inamin ko na nagdalawang isip at nahihiya ako noong una, pero nang malaman kong naniniwala siya sa multo ay doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang lahat. Nagkwento rin si Tita Mila tungkol doon sa abandonadong bahay. Sa taon na lumipat sila sa subdivision na yon ay ang taon kung kailan umalis ang pamilyang nakatira sa bahay kung saan ko unang nakita yung babaeng nakangiti. Kahit daw siya ay hindi alam kung bakit biglang umalis ang pamilyang yon sa bahay na yon. Totoo rin daw ang sinabi ni na Ella sa akin na wala nang tumitira sa bahay na yon. Ang hinala ni tita ay baka raw may nagmumulto talaga sa bahay na yon kaya inalisan ang mga nakatira. Mahigpit din na ibinilin sa akin ni tita na kung magpakita ulit sa akin yung babae, huwag akong magdalawang isip na sabihin sa kanya. Kapag hindi pa rin daw ako tinigilan ay may gagawin na kami. Makalipas nga halos isang oras ay bumalik na kami sa ospital at nalaman namin na walang problema. Normal lang lahat, Papa Dudut. Doon na nakahinga ng maluwag si tita kasi alam niya na okay talaga ako. Dumaan din muna kami sa simbahan bago kami tuluyang umuwi sa bahay. Sobrang na-appreciate ko si Tita Mila, Papa Dudut, talagang sobrang bait niya. Kasi kung tutuusin ay pwede namang hindi na niya ako ipa-check up. Pero pina-check up pa rin niya ako para masiguradong ayos lang ako. Simula noon ay palagi na akong nagdarasal bago matulog. Pakiramdam ko kasi nasa paligid ko lamang ang babaeng yon. Parang anytime ay bigla ko na lamang siyang makikita at baka sumunod ay ang gawin niya sa akin ay kung ano nang hindi ko magustuhan. Isang gabi 11:00 na pero hindi pa rin ako makatulog habang sina Ella at Sandy ay mahimbing na natutulog. Usually kapag ganong oras ay tulog na ako pero iba ng gabing yon. Balisa ako na hindi ko maintindihan. Hanggang sa na-feel ko, Papa Dudut, na kailangan kong gumamit ng banyo. Tumayo muna ako at lumabas ng kwarto. Nang makita kong sobrang dilim ay medyo nag-alinlangan ako kung tutuloy pa ba ako sa CR o titiisin ko na lamang ang aking pantog. Ang layo kasi ng switch ng ilaw sa sala pero natakot ako na baka magkasakit naman ako kung titiisin ko ang ihi ko kaya tinakbo ko na lamang ang switch ng ilaw at nabuksan ko naman yon. Nang may ilaw na ay nawala na ng kaunti ang takot ko. Pumunta na ako sa banyo at ginawa ko na ang dapat kong gawin. Paglabas ko ay pumunta ulit ako sa sala kasi kailangan kong patayin ang ilaw. Bago ko patayin ang ilaw ay may nakita ako sa gilid ng mata ko. Yung babae. At kahit wala sa kanya ang mata ko ay alam kong nakangiti siya sa akin. Nasa may kaliwa ko siya at nakaramdam akong papalapit na siya sa akin, Papa Dudut. Hindi ko alam kung imagination ko lamang yon pero takot na takot ako. Ang ginawa ko ay pinatay ko ang ilaw at nagtatakbo na ako pabalik sa kwarto. Naglak ako ng pinto at nanginginig akong humiga. Nang sumunod na araw ay ikinuwento ko kay Tita Mila ang mga nangyari at ang sabi niya ay sumama ako sa kanya kasi meron kaming pupuntahang tao. Meron pala siyang kilalang manggagamot na nakatira rin sa subdivision na yon. Hindi ko akalain na may ganon sa lugar nila. Dinala ako doon ni tita, babae yung manggagamot at sa unang tingin ay hindi ko inakalang isa siyang manggagamot kasi typical na nanay ang itsura niya. Agad na naramdaman ng manggagamot na meron ngang gumagambala sa akin na kaluluwa. May naramdaman daw siyang energy sa isang babae nang pumasok ako. Nang hawakan ng manggagamot ang kamay ko ay sinabi niya na may isang kaluluwa na nalaman na nakikita ko siya kaya palagi na itong nakasunod sa akin. Dinasalan ako ng manggagamot at pinausukan niya hanggang sasabihin na niya sa akin na hindi ko dapat maramdaman ang matakot kasi naitaboy na niya yung kaluluwa na nakasunod sa akin. Noong una hindi pa ako naniniwala pero makalipas nga ang ilang araw ay naging tahimik na ang buhay ko. At hindi ko na nakita pa yung babaeng nakangiti at doon ako naniwala sa kakayahan ng manggagamot. Hanggang sa matapos ang bakasyon at makabalik ako sa bahay namin ay hindi na ako ginambala pa ng kaluluwang yon. Sobrang laki rin ang pasalamat ko kay Tita Mila kasi kung hindi dahil sa kanya ay baka hanggang ngayon ay nakasunod pa rin sa akin ang babaeng nakangiti.
Lubos na gumagalang, Karen. Hindi lahat ng taong nakangiti sa iyo o maganda ang ipinapakita sa iyo ay maganda rin ang intensyon. Dito na papasok na dapat ay marunong tayong kumilatis ng mga taong pagkakatiwalaan natin. Huwag tayong kaagad na magpadala sa mga matatamis ng ngiti na maaaring magdudulot sa atin ng panganib sa huli. May mga tao na sa una lang maganda ang pakikitungo sa atin. Pero once na magawa natin sila ng hindi maganda, hindi natin intensyon, ay mawawala na sa isipan nila ang mga bagay na nagawa natin para sa kanila. Kung minsan ay magre-recruit pa sila ng ibang tao para mas marami ang magalit sa atin. Sa oras naman na ikaw ay nasa panganib o meron kang pinagdadaan ng problema at sa tingin mo ay hindi mo na ito kaya, hindi masamang humingi ng tulong sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Huwag kang mahiyang magsabi sa kanila lalo na kung alam mo na totoo sila sa iyo. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang aking YouTube channel na Kaistorya at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Sana po ay nakasubscribe na kayo. Sino po sa inyo ang nakasubscribe na sa iba ko pang mga channel? Comment down below. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.